Pero ang tanong, meron na bang naobserbang tsunami sa mga nasabing lugar? Okay, tanungin natin ngayon ang direktor po ng PhilVox, Sir Teresito Toto Bacolcol. Katoto, magandang araw po, sir. Okay, may tinignan po... Yes, sir. Magandang araw din po sa inyo. Opo, sir. Opo, may mga na-detect na po bang tsunami, sir? Sa Japan, meron na po silang record ng mga tsunami waves, pero hindi naman masyadong mataas. Nasa 0.3 meters lamang or 30 centimeters. At most, merong nag-report ng 35 centimeters. Yun yung sa Japan. Sa atin, so far, ay wala pa tayong na-detect. Opo. Wala pa pong na-detect, pero yung posibilidad po, yung ganun po kalakas na magnitude na 8.8, na-update na po sa 8.8, no? Possibly, ano po ba yung epekto nito? At sinasabi, mababaw daw yung quake. Mas delikado raw ho ba talaga yung mababaw, Katoto? Yes po, kapag mababaw ay mas delikado yan kasi it would only, for yung seismic energy kasi natin, nagdi-decrease yan as it travels towards the surface. So kung mababaw siya, pagdating niya sa surface, hindi masyadong nadi-decrease yung energy kasi nga, konti lang naman yung na-travel niya. So kapag mababaw, yun yung delikado. At kapag malakas yung mataas yung magnitude, yun din to yung delikado. Kapag i-combine yung dalawa, that will be devastating. Opo. I see. Yung sa mga sa Hawaii po, naghahanda na raw po sila. Sa Japan, mukhang sanay na po sila, no? Pero yung sa Pilipinas po, kung tutuusin, kung titingnan mo yung mapa, ay hindi po katapat yung sa atin ng Kamchatka Peninsula sa Russia. Pero nasa baba po ba? Posible rin ho bang abutin po tayo na makaramdam po tayo in the next few hours, sir? Expected natin na arrival of the tsunami waves would be kanina 1:20 p.m. And between 1:20 p.m. to 2:40 p.m. So far, right now, yung calculation kasi nato is based on the tsunami modeling. But right now, sa ating mga sea level gauges, wala po tayong nare-record na pagtaas ng waves. Opo. So, yes, it's possible based on the modeling. But again, wala po tayong na-record so far. So, sana wala talaga. Sana po, wala. Sa inyong tsunami monitoring po, zero po ang na-recorded. Pero nakalagay po doon na mag-ingat po yung mga tao. Sir, ano po yung height ng mga waves para right. makonsider po natin na tsunami, Katoto? For as long as generated, kahit maliliit siya, 10 centimeters, for as long as generated siya by earthquakes, submarine earthquake na-displaced, that would still be considered as, technically, that's still a tsunami. Katoto, matanong ko lang, kanina nagbanggit kayo ng oras, yung window 1:20 to 2:40, tama po ba yung dapat na babantayan? Exceeding that time po, sir, hanggang anong oras po pwedeng i-expect na may makitang sea disturbances or kung meron man nga po? Again, based sa SOP namin, we have to wait for 2 hours bago natin i-lift yung advisory natin. So, 2:40, yun yung the latest na arrival. And then we have to wait for 2 hours more bago natin i-lift yung advisory. Sir, matanong ko na lang din po, no? Ano po ba yung clear-cut sign na merong tsunami? Isa ang madalas kasi po nating napapanood sa mga documentaries o kaya naman po sa mga palabas, yung parang nahahatak po yung tubig away from the shore. Meron pa po bang iba? We have 3 natural signs of an impending tsunami. Yung nga, tama kayo, yung nahatak yung tubig, nagkaroon ng drastic na sea level drop. And then second would be yung strong shaking na halos hindi ka na makatayo. But of course, this is only applicable kapag malapit ka sa epicenter. And then the third would be unusual roaring sound coming from the sea. So kapag isa man lang sa tatlo yung ma-observe mo, then you have to, kapag nasa coastline ka or nasa beach ka, then you have to move away towards the higher ground kasi baka magkaroon ng tsunami. Opo. Yung 1976 Moro Gulf na tsunami po, Katoto, tama ba 1976? Wala pa ho tayong kakayahan mag-monitor ng mga panahon na yun. Pero ang sinasabi po, marami raw pong namatay noon. Katoto, ito ba'y na-record din nyo? Nasundan pa ho ba yun ng something as devastating as that?
Yun yung the most devastating earthquake natin. It was magnitude 8.1, August 17, 1976. Again, magnitude 8.1. And it happened few minutes past midnight. Kaya maraming casualty noon kasi tulog yung mga tao. And the tsunami waves arrived 5 minutes after the main shock. So wala ka na talagang time to run away. Kasi nga po, 5 minutes lang, dumating na yung tsunami waves. Sir, kung ngayon po, no, kung meron na mga advisory na, ano naman po yung masasabi nyo dun sa mga, let's say, mga residente in those areas na medyo nagdadalawang isip at para sa kanila, parang baka maliit na ano lang naman to, pag-angat lang to, this would not affect us, baka ganyan ang kanilang iniisip. Okay, so dapat makinig tayo sa sa mga mandated agencies and waves below 1 meter can still be dangerous. As sinasabi natin, less than 1 meter lang naman yung expect natin. But those waves can still be dangerous. Pwede silang mag-cause ng strong and unpredictable currents or rapid sea level fluctuations or localized flooding along the coast. So, small boats may be damaged and yung mga tao near the shoreline could also be pulled into the water. So that's why we advise everyone to stay away from the beach and coastal waters kahit pa sinasabi natin na less than 1 meter lang yung tsunami waves. Opo. So Katoto, ang tsunami raw mas delikado kapag lumalapit na sa dalampasigan, ano? Pero may ano po yung epekto dito sa, let's say, mga sea vessels na nasa gitna ng dagat? Mararamdaman ho ba nila ito? Kapag nasa if you're in the middle of the sea and nasa barko ka, halos walang pinagkakaiba yung tsunami waves natin sa normal na waves. But as you go towards the shore, na-amplify yung waves natin, tumataas. So kapag nasa dalampasigan, kapag nasa dagat ka na, if your boat is already out in the deep water, it's better to stay there until the all clear signal is given. Katoto, ano ba yung ginagamit natin na pang-monitor sa mga tsunami dito po sa Pilipinas? Meron ba tayong mga device o nakadepende po tayo sa mga satellite systems ng ibang bansa? Paano po ba, Katoto? Well, part tayo ng Pacific Tsunami Warning Center based in Hawaii. And bibigay tayo ng information sa kanila. At the same time, binibigyan din tayo ng information. But dito sa Pilipinas, meron din tayong mga sea level gauges kapag may malakas na paglindol, and then na-detect natin na yung sea level natin through our instruments ay nagbabago, pwede natin masabi na dumating na may tsunami. So yun yung isa sa mga ginagamit natin, yung sea level tide gauges natin. And meron din tayong community tsunami alerting system na kapag nagbabago yung sea level natin, nagkakaroon ng automatic na siren sa mga communities. Katoto, matanong ko lang din, no? Kapag may tsunami, lagi talaga the first advice is to get to higher ground. But if medyo delayed ang pag-evacuate, delayed ang paggalaw, what is the next best thing na pwede pong gawin? Again, kapag delayed talaga, once you see the tsunami waves coming, it's very difficult for you to outrun it. Kasi 500 kilometers per hour, mabilis yan. Parang jet plane yung takbo niyan. So, the best way talaga is kapag may naramdaman, takbo ka agad to higher ground. Huwag nang hintayin pa. Once you see the tsunami waves coming, it's very impossible for you to overrun it. In short, wag na magpasaway, ano? Oo, sumunod at na lang. Huwag na kumuha ng That's surfboard at huwag magpaka ano. No? Okay, Katoto, ano ho ba ang posisyon ng pag-asa o ng DOST na PHIVOLCS sa yung teorya na nakakarinig daw ng yung mga hayop can actually sense an incoming tsunami? Hindi para sa amin, hindi po yan scientific, and yung mga unusual animal behavior, hindi po tayo, we don't subscribe to unusual animal behavior as a precursor to an impending earthquake or an impending tsunami. Pag nakita lang po nila na parang ano. Hindsight lang yan. Opo. So pag nakita yes, malimit, it's always on the hindsight. Sinasabi na, kaya pala tumatahol yung aso kanina kasi magkakaroon ng malakas na paglindol. Anytime naman pwede tumatahol yung aso with or without earthquake.
So wala pa palang scientific, walang basehan pala yung sa siyensya. So pag nakita lang po nila na medyo umurong po yung dagat, magtatakbo na po sila. Ganun pa, Katoto. That's right. Yes, that's right. Takbo na kagad sila. Alright. At wala pong, hindi po makakatrigger ito ng ibang lindol sa labas sa Pilipinas. Maari sa mga waves, no? Sa mga alon, pero hindi po magkukos ng lindol. Paglilinaw lang po. Para sa mga Hindi po. Yan. Alright. Hindi po. Wala pong effect yung nangyari sa Russia mangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Alright. Nako, maraming salamat po sa inyong oras. And thank you for enlightening us and our viewers. Director Teresito Katoto Bacolcol ng FIVOX. Thank you, sir. Yes, maraming salamat din po. Ayan, so ingat po tayo lahat po ng mga kapatid natin na nandyan po sa sa coastal parts ng eastern parts ng ating mapa.